Umabot na sa mahigit 1.9 na milyong individual ang apektado ng bagyong Maring at Habagat. Ayon sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 20 ang nasawi habang ilang iba pa ang nawawala. Balikan natin ang report ni Waywaya Makal. 2 ang naidagdag sa mga naitalang nasawi sa ilang araw na pananalasa ng bagyong Maring sa bansa. Ayon sa huling talaan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 20 ang bilang ng mga namatay, habang 41 ang sugatan at 4 pa rin ang nawawala. Pero patuloy naman ang pagtaas ng bilang ng halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Pumalo sa mahigit 77 milyong piso ang halaga ng pinsala sa ating bansa. Sa infrastruktura, ang nagtala ng mataas na halaga na mahigit 74 milyong piso ang inabot. Ayon kay Major Reynaldo Balido, maaaring tumaas pa ang bilang dahil ngayon ay nakakapag-assess na ang bawat departamento dahil gumaganda na ang panahon. Lalong-lalo na sa cause of damage dahil ngayon fully na kakapag-assess na yung ating mga tauhan, mga kasapi dyan sa regions. That's why sabi ko nga kanina, we are expecting na yung cause of damage aangat. Hopefully yung number ng mga casualties, mga nasawi, hindi na madagdagan. Ang mga apektadong populasyon ay nagtala sa higit 1.9 milyong katao, pero bumaba ang bilang ng mga evacuation centers dahil sa patuloy na paggupa ng baha. Ayon kay Director Restituto Makuto, magbibigay ng tulong ang kanilang ahensya sa mga nasalanta ng bagyo, partikular na ang mga nawalan ng tahanan. Worth 70,000 po yung pantayo ng bahay. Pag partially Pag partial damage, ano lang yun, pang-repair mga 10,000 ang bibinigay po natin. Pag total 70,000 kasi i-relocate po natin. Pero provided na merong relocation site. Kasi hindi natin papayagan na doon magtayo ng bahay, doon sa area kung saan nawasak yung. Maging ang NDRRMC ay mamimigay ng 10,000 piso sa mga kaanak ng biktima, habang sa mga nasugatan ay 5,000 piso ang matatanggap. Samantala, tiniyak naman ng Department of Health na walang malubhang sakit ang kumakalat ngayon sa mga evacuation centers, maliban na lang sa lagnat, ubo, acute respiratory infection, skin diseases, open wound at acute watery diarrhea. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makal.